Okay, family code. Nang sinabi sa akin ni Pastor, o sa'yo na yan. Kala ko madali lang, pero ang lawak pala. Sabi nga ni Mama, makapal, ano. May mga ilang part lang sa family code. No? Ang family code kasi, ano ba ibig sabihin ng family code? What is family code? Sino pong nakakaalam? Meron ba? Yon, yung code ay ano ba yung family code? Parang yan yung executive order na magre-regulate tungkol sa family, you know. Bakit kaya kailangan natin yung family code? Sa tingin nyo, sino pong merong idea? Dahil yung country, yung community, ano bang bumubuo sa community? Family. Di ba? Anong bumubuo sa congregation ng church? Family. Anong bumubuo sa family? Members na family. Merong mag-asawa at anak, para masabi mong pamilya. Sa atin sa Pilipinas, kasama pa lolo, lola, lolo sa tuhod, lolo sa... Di ba? Okay. Ngayon, tingnan muna natin. Kasi yung family code ay binubuo ng meron tayong sa family code, sa executive order, na merong marriage, tapos napapaloob yan. Yung batas na nagre-regulate sa marriage, yung Pilipinas natin gumawa ng batas para sa ma-regulate yung marriage, yung legal separation, yung right obligation ng husband and wife, the family, tapos support. Masyadong mahaba na to. Kakala ko isang araw yung ituturo ko eh. Kaya mahaba. Hiro lang. Pero mas maganda kasi masyadong malaking issue yung marriage, no? And then yung legal separation. At may mga issue tayo na talagang dapat nating tingnan bilang isang Kristiyano. Kung kailangan ba nating ma-involve o hindi sa mga nangyayari sa atin sa ngayon. Unahin natin yung marriage. Ano ba yung marriage? Yung definition ng marriage. Ay, dahil lang. Sino bang gustong magpakasala pala? May date na ba na December? Sino ang gusto? Sino ngayon sino pala dito ang may yung lalaki na may girlfriend? Sana all. Sino? Sinataas ng kamay. Naiya ba? Yung girlfriend. Okay. Secret lang muna. Okay. Sige. Ang definition ng marriage ay by the family code, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law, not subject to stipulations except the marriage settlements may fix the property relation during the marriage within the limit provided by family code. Yun yung circular na definition. Sa mga nag-asawa na, may mga asawa dito, ano ang definition ng Bible sa marriage? One plus. Amen? Diba? Ngayon, based sa ilang araw kong pagbabasa ng puro marriage lang, parang
no? Na parang pinapalo din ako. Actually, ay saka na yun. Ito ang definition ng Christian marriage. May 4 na elements now. Are critical to the definition of marriage na binigyan natin, began with letter C. No? Covenant yan. No? Una, marriage is covenant. No? Uh, Okay. Kung sinong may Bible, tingnan natin kung may makikita natin doon. No? Sa Malakay 2:14. No? Ang sabi dito, yet ye say, wherefore, because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dwelt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant. No. Ibig sabihin, may covenant, may kasunduan. No. Marriage is a relationship designed by God, no, to last as long as both partners are living. No. You are both married because you are in love. You are not married because you are not in love. Maniwala ba kayo doon? Yung nagpakasal, ang reason mo ba sino yung may mga asawa na dito? Yung reason mo, yung nag-decide ka na magpakasal, ang reason ba ay dahil ka in love? No? Sabi kasi dito you are not married because you are in love, but because you entered into a covenant. Ibig sabihin, hindi lang yun yung talagang basihan. Meron ka pang desisyon na papasok ka sa isang kasunduan. No? Kasunduan na habang buhay mong panghahawakan. Yun yung ibig sabihin na ang pagpaasawa ay hindi isang kaning, pag kumain ka ng kaning mainit ay iluluwa mo lang. No? Ibig niyo sabihin yung mga, anong tawag doon, na kasabihan, no, ng mga matatanda. Ba't ka mag-aasawa agad? No? 10 beses kang mag-isip. Ako hindi na ako nagdalawang isip eh. Yun na agad. Kasi nandun na si Marian eh. Amen. Nor is the covenant over because the feeling is gone. When you exchange vow in Christian wedding, you are entering in the covenant that is in the eyes of God. Make you married. God's regard this is a lifetime pledge and exposes divorce as an act of violence that betray the marriage covenant. Yon. Diba? Kaya ayaw natin, oppose tayo sa divorce kasi ano yon? Act of violence, betray sa marriage, yung covenant ng marriage. No? Covenant between a man and a woman. Yan. Yun niya makikita sa unang-una, Genesis 2. Sa creation pa lang, binigay na agad ng Diyos. Now, man and woman become one flesh. No? Genesis 2:24. It is legally consummated by vows and promises. No? It is agreement for the couple to become husband and wife. Kaya, yung magdidesisyon ng mag-asawa, dapat ready kang maging husband. Tapos ready ka rin maging wife. Pag nagsabi kang I do sa mga babae, dapat mag-transform ka into maging wife ka. No? Yan. And makikita, kung maabot natin, matatakil natin yung responsibilities ng wife and husband. No? It is witnessed by God. No, yun nga, sa Malakay 2:14. Tapos ng parents. Legal witness, kapag number 1 din, dapat witness din ng church.
kayo, kung kayo ay mag-boyfriend, girlfriend, magpaalam na kayo kay pastor. Di ba? Pastor, may liligawan po ako. Sabihin nyo kay pastor. Otherwise, hindi nyo siya pastor. Pastor-pastoran lang, di ba? O kaya, tatawagin mo lang siya pastor. Di ba? Pag ang ating pastor, mahal natin ng pastor, dapat kasama siya sa buhay natin. Amen. It is usually signified by ring. Kaya hindi nawawala yung ring ko kahit tupi-tupi na. Para sabihin ko sa mga babae, nakasal na ako. I already taken. Kahit na madumihan yan, okay lang. Yun yung isang marriage, covenant. Pangalawa, marriage is companionship. Genesis 2:18. Okay. The idea of marriage was born because God saw that it was not... Ayun, nakalimutan ko yung tanong. Habang nagdadrive ako, may tinanong ako sa mga anak ko After creation of the God, ano yung nakita niya hindi maganda? Hindi niya nakita ang hindi niya nagustuhan ay mag-isa si Adam. Di ba? Not good to be alone. Yun yung hindi niya nakita. Kaya binigyan na. So he decided to create someone who would help to take away his loneliness. He creates a woman out of his body, sa rib. She was become his friend, his helper, his co-worker in the various tasks that God has given to him. Yun yung binigay ng Panginoon. May mga nabasa pa akong mga book na helpmeet niya yung wife. Ako hindi ko kayang mabuhay ngayon nang walang asawa ko. Kahit nahirap, ganun ba? Sino bang hindi makakilos sa bahay pag wala yung asawa niya? Sa mga husband. Ba? Ako nagtatampo ako pag umaga pa lang gusto ko may coffee na 'di ba? May coffee na, helpmeet, ibig sabihin ng helpmeet, hindi naman ibig sabihin katulong natin yung ating wife. Helpmeet ay katuwang, co-worker, kapartner, 'di ba? Iba yung kapartner, may pareho kayong investment pag partner, 'di ba? Ganon. May mga part kasi na hindi kayang gawin ng babae, ay gagawin din ng lalaki. And then yun din sa babae. Yun yung natin, helpmeet, hindi servant, yung wife natin. At kayong mga babae, mga wife, huwag niyong isipin na katulong kayo. Sabihin mo lang sa akin, Nay, kung nakakaramdam ka ng tratong hindi maganda. Yan. Companionship, yan, pangalawa. Pangatlo, marriage is a form of completeness. Completeness, assuming that is a biblical marriage, it has within it all it needs to be happy and fulfilling. Happy and fulfilling. Sino ba yung marriage dito na happy and fulfilling? O nagsisisi na pinapangasawa kita. Pwede ba kitang isauli na sa nanay mo, tatay mo? Kasi sawa na ako sa iyo. Pwede ba ganon? In Proverbs 5:15-20, the wise man used various figures to suggest this. Marriage is compared to water. Running water, suggesting that it does not take away thirst. It also refreshes. Kapag ang masarap pakiramdam, pag galing ka pagod ka sa trabaho, pag uwi mo, sasalubong yung asawa mo. 'Di ba? Tapos, tay, kumain ka na ba? 'Di ba?
Tapos, pupunasan ka kung pawis na pawis. Di ba? Di ba? Repressing yun. Nakakalakas na loob yun. Ang sarap nun sa pakiramdam, di ba? Para kang strong agad. Di ba? Hindi yung, yung mga bata nga, nagsiselos yan eh. Bakit daw si nanay na lang lagi? Oh. Sorry kayo, kasi siya ang nagpapalakas eh. Nag-repress. Di ba? Ayun. In addition to this, must be a source of deep joy. Ayan. Yung mga husband, dapat yung deep joy natin nasa wife natin. Kapag kasama natin siya, yung mga wife, yung joy natin iba. No. Parang nasa alapaap ka, no? Paano ba yun? Hindi pa natin naranasan yun. No? Na nasa alapaap ka. Siguro pag sa aeroplano. No? All of this meant to show that marriage provide complete satisfaction is meant to be permanent. No? This being the case, divorce is not encouraged. Kaya yung completeness, definition natin, kailangang maging masaya tayo. Maging laging para hindi tayo makapag-isip ng divorce. No. Yan. In Malachi 2:4, God hates divorce. And then pang-apat, medyo critical. Marriage is coitus. Coitus, ibig sabihin sa usaping sex, no? In Genesis 2:28, it states that when marriage has taken place, a man and his wife become one flesh. This is largely reference to sexual union. Now, that in this case, it also confirmed in 1 Corinthians 6:16. Now, which sexual union with the harlot to become one flesh. Yun yung example ng one flesh. Ibig sabihin, pinapaliwanag ng sexual union yung one flesh. God ordained marriage to keep us from sexual immorality and to cater for our sexual satisfaction and fulfillment for procreation. And 1 Corinthians 7, chapter 7, verse 1. May tanong ba o may reaction kayo dun sa definition? Okay, next. Sa pag-aasawa, merong requisites, merong requirement sa family code. Next, Malis. Husband and wife should be 18 years old. Yun yung sinasabi ng batas natin. Pinapayagan ng ating Philippine Family Code na mag-asawa yung babae at lalaki the age of 18. At wala akong makitang age na minimum age sa Bible. Meron bang baka meron diyan na nakakaalam na experience na na may minimum age ng pwedeng magpasok sa marriage yung mga Hudyo. Meron ba? Tingnan niyo yung naalala ko yung verse ni Pastor nung birthday ni Agua, Basahin natin. Parang lang. 1 Corinthians 7, baka kung may Bible kayo, 36. Ang natandaan ko lang dito sa verse nito at pumasok sa isip ko ay yung flower of her age. No. But if any man think that he behaveth himself
uncomely toward this virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He said it, let them marry. Ang idea ko dito, parang yung flower of her age, parang ito yung nagkaroon siya ng menstruation. Wow. Pwede yung before, kasi kung titingnan natin yung history ng minimum of age sa mga country, kalimitan talaga, pwede na mag-asawa ang 12 years old na babae. Sa lalaki, 14 years old. Di ba pagka 12 years old, yan na yung first menstruation ng babae. At saka pwede nang mabuntis. Yun yung childbearing. Yun yung possible na minimum age na pwedeng pumasok na sa marriage. Yun lang. Kung may konting idea lang doon sa verse. Minsan kasi hindi naman nire-reveal sa Bible, pero may mga clue na binibigay ang Bible na pwede nating assume. Yan. Ang tanong, bakit 18 years old? Why 18 years old? May nakakaalam ba? Bakit 18 years old? May nabubuntis namang 14 years old, 16 years old, 'di ba? Hindi na pwede mag-asawa 'yon. Responsibility, no? Merong isang organization na Girls Not a Bride organization. Ang sinasabi nila, 18 years old para to end child marriage. Yun yung gusto nila. Kaya gusto nila i-standard buong mundo na 18 years old lang yung legal age para sa pagpasok sa marriage. No? Tsaka may iwasan nila yung bullying daw, yung discrimination. Yun yung reason nila. At mayroon lang, parang may mga study sila na at the age of 18 years old ay kaya nang mag-decide niya in her or his own na walang consent ng magulang. Paano pagka yun, halimbawa, na-aksidente. Aksidente ba yun dapat? Nabuntis yung 18 years old, na-aksidente ba yun? Ano yun, nalaktawan lang, nabuntis na? Hindi na, mabiro lang. Paano yun pag ganon? Hintayin pa ba niya yung 18 years old bago siya pakasal? Ang bilis. So marriage pa lang tayo. Ibig sabihin nun ay pwede siya lang ikasal with the consent of parents. Pwede, yan. Then, isa sa mga requisites ng family code must be between a man and woman. No? Must be man and woman. No? Kaya dito ay kaya totoo ba yun? Si Vice Ganda at saka si Ayon ay hindi dito nagpakasal. Kasi hindi na-accept ng family code. Kaya yung family code natin, inclined pa rin sa ating scripture. At purihin ng Panginoon at hanggang ngayon na hindi pa yan nababago. Yan yung Pero mayroong cases akong nakita, even the effect of sex change, hindi inaalaw. Yung kaso ni Silverio, na nagpa-transgender siya. Tapos, nag-file siya ng case na kung pwede siyang magpakasal. Kasi parang babae. Hindi pinayagan ng korte. Kasi, the Supreme Court said that sex is determined by visual looking at the genital of the baby at the time of birth. Yan. And that there is no law legally recognizing sex assignment. Walang batas pa sa atin nun. Yun. Yung same-sex marriage ay opposed tayo dyan. Diba? Hindi natin tinatanggap yan. At marami ring mga Christians na gusto nilang i-twist yung scripture para ma-address o ma-accept nila
yung same-sex marriage. Mga reason nila ay dahil nagko-contribute sa economy, tapos nagbabawas daw nakakatulong daw sa orphans. Kasi mag-a-adapt yun, di ba? Yan yung gusto nilang ano. Pero hindi, mas malaki pa yung effect nun. No? Yun yung sa mga pag-aaral. No? At kasi kung tingnan natin, yung hindi naman masyadong sa homosexual, kung papag-aralan nyo yung homosexual, ang tingnan nyo po ay mula pa bago pa, from Old Testament, meron ng homosexual. Then sa time ni Paul, sa book of 1 Corinthians 6, it's a midst of 50 AD. Si Pilato ay homosexual na. No? Sabi doon sa nabasa ko. Pero binasa ko yung kanyang symposium, talagang meron. Si Achilles at saka sino nakapanood ng Trojan horse? Di ba meron doon? Akala ko pamangkin niya yung namatay doon na nagpanggap na siya si Achilles. Yung pala, doon sa symposium, siya ay lover ni Achilles. No? Ibig sabihin, mayroon ng homosexual. Hindi lang kasi nakikita natin yung mga terms ngayon, kasi iba kasi binabago kasi yung mga terms. Ganyan ang tawag ito, corrupt yung utak ng tao para lang ma-insist yung babaguhin nila yung terms hanggang sa ma-accept na ng tao. No? May mga words doon na talagang para sa homosexual talaga yun at binabawal. No? Immoral. Yun. No impediment to marry each other. Binagbabawal na kaya meron tayong bago ka magpakasal, meron kinihingian ka ng registrar ng certificate of marriage. CNOMAR. A certificate of no marriage para mapatunayan na wala ka pang asawa before. Hindi dapat wala kang asawa dati. Yun yung wala. Tapos may consent ng magulang. Yun yung requisite. Then, may tanong pa? 10 minutes. Marami pa sana akong gustong sige. Kasi kulang yung time. No. Pagka merong pasok na tayo, pwede tayong pumunta doon agad sa kasi marriage. No? May time na hindi naman lahat may makikita tayo, may encounter. Sino bang na-encounter dito na kaibigan o kamag-anak or what na hindi maganda yung marriage life? No? Diretso tayo dun sa legal separation. No. Yung legal separation is may grounds yon bago ka mag-file at hingiin. No? Ito yung isang parang divorce na, paghiwalay ng mag-asawa. Mayroong repeated physical violence, moral pressure, and then meron cheating, sexual infidelity and perversion. Yun yung mga grounds ng legal separation. Pero tayo, as Christian, pinopromote ba natin yung separation? Hindi na. Counseling. Counseling. Pero may mga times kasi, ang Panginoon talaga God of order. Meron sa book of Corinthians na kapag talagang hindi na natin ma-settle yung problema, talagang binubugbog yung pwede naman maghiwalay. Pero wag lang kayong mag-asawa. Kasi ang gusto ng Panginoon, hiwalay ka muna para magkaroon ng peace.
peace of mind, no? Pag kayo'y nag-aaway mag-asawa, pasya lang muna, no? Pero wag na wag kayong maghingi ng advice sa ibang tao. Kasi delikado yan. Mas lalo kung ang lalaki ay humingi ng advice sa babae. Anong tawag doon? Shoulder lean on ba? Ha? Oh. Wag na wag niyong gawin po yan. Pinaka-the best, chat niyo si Pastor. Pastor, nag-away kami. No? Whether si Brad Louie. No? Yun yung mga advice natin. No? Pwedeng walay muna. No? O kaya, silence muna tayo. No? Tapos, silence, pag natulog, magkayakap pa rin. Ano? Para kinaumagahan, sigurado may kape nang nakaabang yan. No? Yun po yung ano. May mga ilan pang tayong sa batas na, ito, meron din sa batas natin, calling off period. No? Kaya yung family code natin, kung babasahin natin, talagang parang inclined talaga sa scripture. May cooling period. No? The case shall not be tried within 6 months. Merong 6 months within 6 months. Pero, may exception. Pagka, yun nga, may violation, yung BAUC against dun sa violence against women. Merong pananakit na, merong ng may threat na sa buhay, ay meron talaga, yan, may agarang action yan. No? Yun yung Yun. Tsaka ang batas natin, ding reconciliation efforts. No, gusto rin mag-reconcile. Ang problema lang dito, hindi ko pa nakikita kasi nakapagtrabaho din ako sa munisipyo. No? Nakakasalamuha din ako ng DSWD, MSWD. Ang advice nila, psychological, circular. No? Walang biblical, no? Walang pastor para mag-counsel dun sa mag-asawa para sa reconciliation. To. Tayo balang Christians ay ina-advise natin dapat yung mga yung pagka-counsel natin dapat inclined sa scripture. No? At wag tayong basta-basta lang magsabi, no? Na mas lalo kapag si Marites, yung nakausap mo, ay lahat ng lalaki pare-pareho yan. Di ba? Ganun ang sasabihin agad. Ay, ganun talaga yan. No. Imbis na gagatungan pa, lalaki pa ang apoy. Yun lang ang nakita kong bilang Kristiyano. Sana merong God of man na mag-advise dun sa reconciliation. No? Yun, effect of filing, pwede mag-separate na yung spouse. At saka yan. Yan, ito last. Obligation ng rights and obligation between husband and wife. Men and women are different. No. Ito yon. Men have a rule in marriage. No. Husband, love your wives just as Christ also loved the church and give himself for her. Sino yung husband na kayang ibigay niya ang buhay niya sa asawa niya? Pagka gigirahin tayo ng China, doon ako sa likod ni Mrs. Di ba? Dapat tayong nasa harapan. Nasa harapan tayo, nasa likod natin yung mga anak natin at saka ating wife. Yun yung sinabi. So husband ought to love their own wives, their own bodies, who loves his wife loves himself. For no one overhated his own flesh, but nourished and cherished it, just the Lord does the church. Yun. Kinumpare, no? Yung responsibility, yung role ng husband. No? Mabigat. Parang ang hirap, kasi ang hirap gayahin ng Panginoon. Kasi siya ay perfect. Tayo ay imperfect.
Hindi tayo pero sa pamagitan ni Jesus Christ ay kakaya natin. No? At magiging bagong creature nga tayo, di ba? Pag tayo na kay Kristo. No? Ito yung isa pa, no? Ito yung paborito ko yung i-quote In this 1 Peter 3:7, no? In the same way, your husband must give honor to your wives. Treat her with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. If you don't treat her as you should, your prayer be not heard. Kaya pala hindi naririnig ng Diyos minsan ang prayer ko. Joke. Si pastor lang nagtumawa. Hindi ata kayo nakikinig. Di ba? Oh. Sabi dito, must give honor to your wives. Minsan kasi may time na guilty din naman ako minsan. Na minsan napapahiya natin yung asawa natin na hindi. So, maging tayong husband, maging aware lang tayo. Lagi lang nating tingnan. Minsan, nakagawa tayo na napapahiya natin yung wives natin. Aminin mo sa atin hindi. Assist nyo lang mga nangyayari. Mangyayari talaga yan. No? Kasi meron tayong gusto na tampo. No? Yan. Yun yung role ng husband. No? Yung sa women naman, Ephesians 5:22-24. Yan nyo na lang kasi hindi ko nabago yung NIV kasi ito. Wives, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which is a Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit their husband and everything. No. Yan. Paano ba natin yan? May mga instance tayo, mga wives, sorry sa mga wives kung nakakakamali kami mga husband minsan. Pero, tingnan nyo rin. No? Tingnan nyo rin na minsan, kasi ang punto ko, ibig sabihin, paano ko i-deliver? Ang kahiyan ng asawa mo, kahiyan mo rin. Kaya wag mong ipanlandakan yung pagkakamali ng husband mo. No? Otherwise, iwalayin mo na talaga siya. No? Kaya kung wari ay pigilan mo na isabi mo, no? Ilabas. Pero nakakawa naman yung wife kasi sobrang sakit no. Ay hindi niya mailabas. Kailangan meron siyang Jadi pa-counsel kayo kay pastor. No? Yun yung buhay natin na yan, live wisely and be pure, to take care of their homes, to do good and be submissive to their husband. Then they will not bring shame on the word of God. Yan. Titus 2:5. Yan yung bro. What is this submission stuff all about? It is not about a woman pretending she is inferior or less intelligent, nor it is about being a doormat. It means that she adopts her plan and career to be a better wife for him. Whenever one sees the Bible speaking of wife submitting, one also finds speaking of the husband giving sacrificial love. Loving husbands who set the pace in their homes are easy to respect. This is one of the reasons a woman should be careful to marry a man worthy of her respect. The virtuous woman described in Proverbs 31 runs a home-based business and negotiates real estate deal with men. However, her priority is to be
there for her husband. Yan. Yun pala yung priority. May trabaho ka man o wala, dapat laging her priority is to be there for her husband. Bahala kayo, baka maghanap ng iba yan. Di ba? Hindi na. Yan yung isa sa mga role na binibigay ng scripture. May mga tanong pa or meron? Later. Nakakaba ito Okay, sige. Yan. May mga, ang iba naman na na time na ba ako? May mga narinig na tayo mga scriptures regarding sa marriage. No? Meron pa akong narinig, kumbaga natandaan kong preaching ni Pastor 2010 pa sa Riyadh. No? Ang sinabi niya, parang mas maganda pa yung, sabi ni Pastor, yung hindi Christian na martir sa kanyang asawa. No? Ay merong namang Christian na hindi martir sa asawa niya. Dadak siya ng dadak. No? Di ba? Sabi nga, ang asawa ay ilaw ng tahanan. Hindi speaker. Pag hindi na pundi yung speaker, yung ilaw, speaker na. Ano? Diba? May ilaw yung speaker. Yun yung ano. Oo nga, mayroon ng ilaw yan yung speaker. Napupundi rin. No? Pero kita nyo, sa tahimik ng ilaw, ay maraming nakakita, di ba? Ng liwanag. No? Yun yung ano. Kasi mayroon talaga akong naalala lagi na sabi ko nga sa parang blind items ko dun sa amin, sa kami pamilya. Sabi ko, may kilala ako sa atin sa Mindoro na hindi siya Christian, hindi talaga siya believer. Masasabi ko siyang hindi siya believer, no? Hindi siya saved. Pero nag-struggle siya na kahit na alam niyang may kaluguyo yung asawa niya, nag-cheat yung asawa niya, nag-stay pa rin siya doon. No? Ilan anak nila? 4, no? Oh. Ngayon, mahal na mahal siya ng lalaki. Na hospital yung babae, iiyak-iyak yung lalaki. No. Pero yung kanilang pagsisimula, kasi mapera yung lalaki, may mataas yung tingin niya sa sarili niya. Talagang unbeliever, no? Pero bakit yon kaya niya? No? Ibig sabihin ko lang, may magandang result yung pagiging martyr nung wife. Kung gusto mo talagang masave yung marriage. No? Yun po yung experience na nakita ko lang. Kaya tayo rin, mga husband, mayroon bang husband na nag-martyr? Okay, may tanong po. Pwede ba, may question or mamaya pa? Mamaya pa. Sige. Ang isa lang, gusto ko ring matanong mamaya, baka may sagot din si Pastor. Kasi doon regarding sa divorce, no? Kasi sa Bible, inalaw yung divorce. No? Bakit inalaw? Kasi sabi ni Jesus Christ, sa katigasan ng ulo ng tao. No? Pero nakita ko dun sa divorce ay parang sa process, parang ang lalaki lang ang pwedeng mag-divorce, yung babae hindi. Mag-submit ng divorce. Unfair naman, no? Yan, may time na ba ako? Hindi pa. Kala ko 10 minutes pa kanina. Di ba? Sige. Yan. Basahin ko na lang yung sa tapos tingnan natin yung kung inclined pa rin siya sa scripture
obligation of husband and wife live together. No. Yung una, pangalawa ay yung observe mutual love, respect, and fidelity. Ano? Yung respect, saka yung love. Yun yung isa sa obligation na sinasabi nung natin. Render mutual help and support. Mutual help and support. No? Pwede akong maglaba. Pwede rin akong magluto. Pero wag mo lang akong palabahin. Alam ni Mrs. yan. Hate ko maglaba. No? Mag-ayos na lang ako ng washing machine. Tsaka bibili. Bibili na lang akong washing machine. No? Wag mo lang akong palabahin. No? Yan. The court cannot force them to comply with obligation mandated by law except for support. Yan. Yung batas natin, nagmamandate na ng support pag naghiwalay. So, sino dito mahilig manood kay Rapi Tulfo? Di ba? Dami? No. Yan. Kaya, kayo mga husband, ang papayo ko lang, wag na wag niyong hiwalayan yung asawa niyo. Magkakaproblema kayo sa support. Ayon sa study, kapag ka ang isang naghiwalay, maghiwalay, iwalay yung lalaki at babae. So, yung lalaki dapat taasan niya yung income niya ng 30% more. Di ba? Ibig sabihin, yung lalaki, kailangan magkayod pa para masuportahan niyo yung kanyang pamilya na naghiwalay. Yun yung ayon sa study. Tsaka, hirap talaga pagka naghiwalay. Naranasan ko yan na magkahiwalay kami ni Mrs. Yung nag-start pa lang ako dito. Ang hirap mag-manage ng financial. Tapos ang laki ng expenses na lost doon sa kanila. Sila sa Mindoro, dito ako. No? Kaya pinilit ko si Mrs. na kung pwede lumipat kami dito sa Cavite. Bahala na kung anong kalooban ng Panginoon. Yun yung nangyari lang sa amin. And may pagmalaki ko na ang kumikilos ng Panginoon sa buhay namin. Yun yung yan. Yun lang. May tanong na lang kung anong natin. No. Yung may idadagdag. Mga issues. Alam ko marami yan mamaya. Amen. Brad. Yung family kasi, na yan hindi ko na dahil same na rin yung kanyang topic sa marriage na lalabas. Pati yung support, kasi yung obligation ng husband, yung sa support, ang obligation ng husband, isa sa mga obligation natin na husband, pilitin natin na tayo yung breadwinner. So, kasi from the beginning, yung after the fall, sinabi talaga ng Diyos na si Adam ang magbubungkal ng lupa, yung pawis. At bilang Christian din, dapat yung kinita natin at ipapakain natin sa pamilya natin, galing sa pawis natin. Diba? Hindi doon sa hindi pinagpawisan. Mahirap magpakain sa anak natin, magpalaki na hindi galing sa pinagpawisan natin. Yan. Ilang, Brad? Pinagpawisan ng iba. Brad Jerome, thank you po. Hopefully may mga na-input at may natutunan tayo.